niwala kayo, walang mangyayari. Kaya sabi ko, ako na ang kikilos. Kaya nag-order na po ako ng mga orchids. So ayun ang naging kwento. So, okay na yan. Matibay naman po ang dendro. Basta ang importante ay hindi naman po siya talaga full sun eh. Ay, magandang buhay mga ka-farmer. Tirahin muna natin yung ating mga gulay. Diligang ko uli. Kasi ang balita, iinit daw po ng matindi ngayong araw. Although may hangin ng habagat, pero mainit po. So ayun, sana mawala na din yung hangin. Kaya lang, amalengke sana kami. Kaya lang po may buwan na, nakasilip na yung buwan. Alam nyo, isa sa mga kalaban ng small fishermen's natin yan, yung buwan. So ayan, kahapon ako po inabot ng dilim na halos dahil inayos ko po ito, yung ating mga pechay. Ay tinabunan ko ng kaunti yung mga gilid nila, yung mga ugat-ugat nila, para kako ano tawag dito, pagka lumaki na ay hindi ano ng ulan, mabali ba, kasi umaba na naman yung tangkay. So yun po yung babantayan ninyo, kaya lagi ako nagdunkos po sa ilalim, tinatanim sila sa baba, para pag umangat nga yun tinatabunan ko. So yun po yung ginawa ko. Tapos ito ay kangkong, ayan. So ito yung linya, kangkong po ito uli. Pero ito, na-sprayan ko na ng mga insecticide kahapon, nadiligan ko na rin. Ulitin lang natin kasi may follow up. Bukas uli niyan, umaga. Sana maisingit ko at hindi ako late ng gising. Ayan. Ay, kaya 4 ang inilit ko kahapon. Ang oras na rin ako nakatulog kagabi. Ayan. So sama ko si Choy Choy mahilig talaga siyang gawin yung mga nakikita niya, gumaya ba. Pero parang may interest po siya sa mga fishing, farming, ganon. Yun po ang niya, hilig. So itong ating mustasa mukhang okay naman na, medyo makapal, lagi kong sinasabi. Hayaan na po natin. Sa susunod, lalakihan natin yung konti yung agwat nila. Layo-layo ng konti. Siguro mga 1 dangkal na ang layo. O medyo 1.5. Kasi kagaya ng pechay, sabi ko kahapon, baka next week di nyo na po makita yung lupa. Dahil makapal na. Makapal na po masyado. Ito may konting din. May konting fertilizer to. Yung early grow naman linagay ko. Kailangan yung ididilig natin lagi pong may pabaon, kasi marami po, bukod sa marami yung pechay, weak yung ating lupa mga ka-farmer, weak. Ibig sabihin, nakita ko po sa pag grow nila, hindi po ganun kataba yung ating lupa. Mahina yung chicken manure na yon. Maganda lang yun pang additional para buhag-hag po yung ating lupa. So magandang ihalo doon Carabao manure. Next time, ganun po yung gagawin natin. Kahit 3 parts nun, 3 parts ng lupa, 3 parts ng Carabao manure. Inisprayhan ko to kasi naanuhan po ng lupa yung ibang dahon. Pero kinaganda, dahil na-sprayan din natin ng insecticide kahapon to, medyo napakaganda po ng mga dahon. Nilagahan natin talaga dahil sabi ko, pag hindi natin to binombahan ng konting pangontra, nako po, ubos yan. Wala, dahon ang kailangan natin, di ba? Hindi naman po bunga, kaya kailangan natin protektahan yung dahon. Papakita ko sa inyo, gusto kong mag-demo ng di inisprayhan na plat. Makikita nyo po, halos wala kayong ma-harvest.
Bungi-bungi yan. Lalo na bok choy, tsaka ito, pechay. Naka po. Favorite ng uod. Ayan. Pero maganda din yung ginawa natin na nakapag-spray po kaagad sa lupa. Parang na-eliminate yung mga eggs. Diba? Parang kasi nanggagaling po sa lupa yung mga itlog eh. Ay yung mga uod na nakakalaban natin dyan. So, baka ganun din. Ayan o, tingnan nyo. Kumakain na. Pagka hindi po natin na-spray yan, ako po, ubos yan. Favorite, sabi nga nila. Galing pagdilig pa tayo. Bilis ng ano nito, itong ating pang-sprayer. Maano to, malakas. Oh, more than half na agad. More than half. Ito kailangan ko itong kangkungan. Bala ko yung mga tira po doon na Carabao manure. Lalagyan natin sa mga gitna nito para alam nyo na, para unti-unti na nakahaluan. Tsaka hindi na kasi natin yan na matagal na panahon natin yan pakikinabangan, so hindi na po natin yan napapalitan. Ang gagawin natin, gugupit-gupitin lang nga, kaya kailangan natin pag-isipan kung paano madadagdagan po yung lupa niya ng magandang lupa, mga ka-farm. So yun ang naisip ko, papakuha tayo, sisingit natin dyan sa gitna niya hanggang sa humalo na po yan. Kaya naman, kayang kaya. So ito, bok choy po ito, mga farmer, bok choy. After siguro 2 days, Monday may makikita na tayong sprout dyan ano. So ito kailangan natin, kung anong halaga natin sa pechay, same din ang alaga natin dyan, o mas maganda pang pag-aalaga. Monitor na monitor na monitor. Ito actually mas malalapit po ito at medyo makapal. Pwede tayong magtining dito. Mga lumilipad pa rin, kahapon dami dyan lumilipad. Dilig naman natin ito. Kaya lang mainit daw ngayon, kaya mas maganda madiligan na natin. Ito naman kangkong na makapal din po ito, inabot ng bagyo ito, at mas weak ang lupa dito, mas weak ang lupa. Mukhang next week mas mainit po ang panahon. Ayan, kaya tayo ay nagpe-prepare na rin. Kailangan makabili pala ako ng hose na mahaba, no? Mahirap din magdilig, malayo. Naakyatan na po sila at ready to fight na naman. Ayan, sana po marami ang kumain. Alam mo naman, one weekend at a time lang tayo. At nagpapasalamat ng gusto syempre sa blessing, at pangalawa sa mga bumibisita po na walang sawa at nagugustuhan naman, na-appreciate naman po nila. Ayan, so thank you. Ayun na to, matilig na natin lang. 16 liters, pero konti lang yan. At least hindi ko pa nadadamuhan ito. Dadamuhan natin yan. Kita natin to 1 week time. Ganda na. Actually ganda na nga ngayon Sabi nga ni Baby, gumaganda yung ano mo pati yung sa orchids ko hindi niya ako pinakikialaman. Bahala ka na. Busy naman siya kasi kung hihintayin ko pa po siya,
Nako po, maniwala kayo, walang mangyayari. Kaya sabi ko, ako na ang kikilos. Kaya nag-order na po ako na nag-order ng mga orchids. So ayun ang naging kwento. Ito naman, di niya rin ako pinakialaman dito. Hayaan na lang ako. Busy na siya. Iti-harvest na lang yan. Busin na natin dito. Wala na. Hanggaan na oh. Pero kung gugustuhin natin, mga 2 tangke, talagang pangdilig, ayos yan. Kasi pangdilig na rin po yan ah. Oh, wala na. Wala na. Wala na. Oh. Nasisip pa ba? Kasi kailangan mabasa yung buto. Medyo natabunan naman kaya mas maganda. Para mapaano natin, sprout natin. Ay. Tapos ayan oh, tingnan niyo po yung ating mga orchids, mga farmer. I think they are happy na nakakatikim po ng sunlight. Yung ganitong sunlight kahapon, tinitingnan ko yung init ng hapon, mukhang alanganin tayo dito. Pero pwede siguro, iniisip ko din, pwede medyo mababa. So kung magbububong, medyo kaya lang kasi talaga may mga hindi na natin pwedeng ilipat itong mga ito. So hindi ko po alam kung kung kaya pa. Ayan. Unti-unti. Gusto ko nga sanang mapabakod na to ng, ayan na, hanggang doon lang sana. Putulin lang muna natin. Matambakan ng kaunti ito. Pwede pa nating ma-maximize kung anong pwedeng gawin dito. So, dati kasi naisip ko nga, orchids or sa gilid, banana, pwede rin naman. Kasi kailangan natin ng saging, mga farmer. Gusto ko pong mapa-experience sa inyo at mapakita yung latundan na halos nabibitak yung balat sa taba. So ayan, ito baka mamayang hapon ko nadiligin kasi kagabi nagdilig naman ako dyan eh. Uy, bigas. Ayan na. Okay, so ayan, nasira agad umano agad yung ito, nilagyan ko po ito ng lumulas agad yung natin ako, kailangan i-repair yan. So ayun, di ko ata nahigpit. Ayan, naglagay na rin po tayo ng fertilizer. Ayan kita niyo yung fertilizer na yan. Yan mga ginawa ko kahapon. Ayan kita niyo. Ibang technique. So maganda na rin kasi meron din po siya habang complete din to eh. May hindi siya complete yung 14 14 14 or 10 10 10. Pero lahat 'yon meron po siyang distributed po yung NPK niya. Parang mas mataas yata yung nitrogen, parang ganoon. So ito linagyan natin ng sphagnum moss. Oh, po siya, kikip siya ng moisture. Napaka-importante kaya ginawa ko ito kasi medyo naiinitan. Kaya kailangan niya po ng mas kikip ng kanyang moisture. So, ayun. Ito yung ginawa ko kahapon. Ayan, ganda naman, di ba? Ganda naman po eh. Dendro. Nakita ko lang po ito sa mga nag-iisip ako na mga nakapost po sa Facebook at YouTube, yung mga sa driftwood. Naisip ko ano kaya ang magandang gagawin nga ganito, yung sabi ko hahanap ako ng coco fiber sheet. So ito nakita ko, ayun, order pa ako ng isa, pwede na siguro muna, meron pa naman akong natira dyan po, kaputol naman. Ganda po yung ngayon ang gagawin ko, pagka nagkabit po ako ng isa, diretso na kaagad siya, nakaganito na, para ma-imagine na natin
yung pagkakabit hindi na mahirap, kasi pagka nakalagay na lahat tapos kakabitan mo nito, mas mahirap po. So one by one lahat kung tapusin na muna, mas maganda. Medyo kailangan mo lang ng time. Ayan o. So ayan po. Sabi nga ni John, mas maganda sana kuya linakihan natin. Oo nga, sabi ko eh. Pero okay na yan. Matibay naman po ang dendro. Basta ang importante ay hindi naman po siya talaga full sun eh. Dahil pagdating po ng alauna, alas 2, may lilim na siya. So medyo may araw lang talaga ng konti. Makakatanggap siya ng liwanag. Pero ayun, grabe talaga yung lakas ng hangin eh. So ayan. Basta ang importante ay may moisture po siya. Walang problema sa kanya yan. Kaya maganda din yung bunot ng nyug. O ayan. At, hindi ko pa napatanggal pala itong mga tulos. Pangit tingnan eh. Pagagandahin pa po natin yan. Mayroon pa tayong mga aayusin din. Napaka-busy lang natin mga farmer. Pero ayun, at least nalagyan na ng bagong net. Diba? So ayusin lang natin ng konti yung bagay-bagay dito. At ako naman ay masaya. So ayun po, ayan, okay na tayo. Ano lang tayo ng konti. Hindi pa, tingnan mo itong mga boys. Kung nanonood ka, sino ang unang dumating, buksan na ng maigi. Alam naman na Sabado ngayon eh. Alam naman na Sabado, Linggo, diba? So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at mabuhay at magandang buhay.